Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay mula sa isa nating kabayan. Naitago na lang natin sa pangalang Sisa. Taong 1978, San Carlos, Negros Oriental. Si Sisa ay isang kilalang manikurista sa nasabing lugar. Sa tagal niya sa gawain, nagkaroon ito ng kaibigan na itago na lang natin sa pangalang Jocelyn. Magandang dalaga at matangkad. Isa ding cosmetic si Jocelyn kaya hindi malayong magkaroon sila ng ugnayan ni Sisa. Lalo na kapag may kasalang nagaganap. Halos silang dalawa ang magkasama sa pag-aasikaso sa mga panauhin. Pati na rin ang pagdedesenyo ng reception. Dalaga pa si Sisa sa edad na 26. Habang si Jocelyn naman, hindi niya malaman ang edad sapagkat tuwing tinatanong ito ni Sisa, sinasabing tignan na lamang ang kutis at muka. Naging malapit sila sa isa't isa hanggang sa naging matalik na magkaibigan. Halos lahat ng mga lihim at nakaraan ay alam nilang dalawa. May pinagtataka lang si Sisa kay Jocelyn. Lahat ng manliligaw nito namamatay sa hindi malamang dahilan. Alam lahat ni Sisa ang mga manliligaw ni Jocelyn. Ang iba ay kapitbahay pa niya, habang ang iba naman ay dayo. Hindi may pagkakailang nakakaakit talaga si Jocelyn. Maliban sa napakaganda, mabuti din ang kalooban at hindi mahirap kausap. Minsan, napapatanong pa ito sa kaibigan kung bakit namamatay ang mga manliligaw. Ngunit ito lang palagi ang sagot sa kanya ni Jocelyn. Aba malay ko, baka nagkataon lang eh. Nagtataka nga rin ako. Ilang araw bumibisita tapos inaatake na lang sa puso o kaya naman binabangungot sa pagtulog. Wika ni Jocelyn. Hanggang sa dumating ang isang araw, debut ng anak ng konsehal. Naatasan si Sisa na mamahala sa mga isusuot ng dalagang magdedebut. Itago na lang natin ang pangalan ng dalaga bilang Clarissa. Nang mga sandaling ito, magtatanghali na. Abala ang lahat sa bahay ng konsehal. Samantala, bigla namang dumating si Jocelyn na siyang kinagulat ni Sisa. Hindi naman ito naimbitahan, kaya bakit ito nagpunta sa lugar? Kagad niyang tinanong ang kaibigan. Sinabi naman ito na pinuntahan daw siya ng konsehal. Ewan ko lang ha, parang may gusto sa akin ng konsehal na to. Sa bagay, biyudo naman din eh. Malamang kumakati na ang karga. Wika ni Jocelyn. Hindi naman na nagsalita pa si Sisa. Pumunta ito sa silid ni Clarissa. Ipinagpatuloy ang pag-aasikaso sa dalaga. Sumunod naman si Jocelyn. Pero hindi na ito pinagtuunan pa ni Sisa. Ilang sandali pa lumabas ng silid si Jocelyn. Nakita ni Sisa na kinakawayan ito ng konsehal. Doon mismo sa katapat na silid. At may kung anong ibig sabihin. Nanlaki ang mga mata ni Sisa dahil dire-diretso lang ng lakad si Jocelyn. Walang ano-anong pumasok ng silid at nagsara ng pinto.
Iba na ang laman ng isipan ni Sisa na mga sandaling yun. May kaunting kaba at panay sipat sa buong paligid. Sinusuri kung may nakapansin ba sa pagpasok ni Jocelyn sa silid ng konsehal. Subalit wala naman. Maraming tao at halos mga kamag-anak. Imposibleng walang nakapansin sa kaibigan. Magpaganon pa man, hindi na pinagtuunan ng halaga pa ni Sisa. Masisira lang ang konsentrasyon sa pag-aasikaso kay Clarissa. Ilang sandali pa. Sumaglit ng tingin si Sisa doon sa pinto nang biglang nagbukas ito. Lumabas si Jocelyn at tila rumarampas sa entablado. Napakakalmado. Payapa ang mukhang nakangiti. Tumitingin pa sa buong paligid. Ni isa ay wala man lang nakapansin kay Jocelyn. Hanggang sa nanlaki ang mga mata ni Sisa. Dahil may buwangga sa kaibigan. Subalit tumagos lang ito sa katawan ni Jocelyn. Kinusot pa niya ang mga mata. Pagbukas nito, nakaupo na sa tabi niya si Jocelyn. Napapitlag si Sisa at halos sumabog ang ulo sa gulat. Nakakagulat ka naman. Wika ni Sisa. Ngumiti lamang ang kaibigan. Nakatitig lamang sa kanya. Hinawi pa ang buhok na nakatalukbong sa muka at ngumiti. Ito pa lamang ang unang beses na naranasan ni Sisa na misteryoso si Jocelyn. Binabagabag ang isip niya sa mga nakita. Subalit hindi niya lang ito pinagtuunan ng pansin. Hanggang sa matapos na ang ginagawa, umuwi na lang si Sisa ng tahanan. Kinabukasan, umugong kagad ang balitang namatay na ang konsehal. Dito na naghinala si Sisa kay Jocelyn. Siguradong may ginagawa ang kaibigan kaya namatay ang matanda. Nabuo ang hinala niya na lahat ng lalaking nagkakaroon ng koneksyon kay Jocelyn ay pinapatay niya ito. Ngunit ang katanungan sa isip ni Sisa kung paano yung ginagawa ng kaibigan. Hanggang sa nagkaroon siya ng malakas na kuryosidad. Nais na niyang malaman kung ano ang lihim ng kaibigan. Kaya yung simpleng pagkikita nila, binibisita na ito ni Sisa sa inuupahang tahanan. Oh, napabisita ka. Tsaka bakit parang balisa ang mukha mo? Wika ni Jocelyn sa bukana ng pintuan. Nagdahilan na lamang si Sisa. Sinabi nitong hihingi lamang siya ng payo dahil merong naniligaw sa kanya. Hala, may naniligaw na sa kaibigan ko. Naku ka, taga saan ba yan? Ganito ang gawin mo. Huwag mo munang pansinin, pero mag-iwan ka ng ngiti at siguradong hahabol at hahabol yan sa'yo. Huwag mong kibuin ha, ngitian mo lang. Teka, pasok ka muna sa bahay. Kumain ka na ba? Mungkahi ng kaibigan. Hindi na nagsalita pa si Sisa. Pumasok ito ng tahanan at nilibot kagad ang tingin sa loob ng bahay. Normal naman. Walang kakaibang makikita at karaniwang mga bagay lamang na makikita sa loob ng tahanan ng isang babae. May isang sala sa loob, isang silid at nasa gilid ang banyo. Pinuna siya ni Jocelyn kung bakit napakaseryoso ng mukha. Tila ignorante sa loob ng tahanan niya. Wala naman.
Nagagandahan lang ako. Wala kasi akong katulad ng mga gamit mo eh. May malaking salamin ka pa at halos tangkad mo ang taas. Tugon ni Sisa. Ngumiti naman si Jocelyn at pumunta ito sa maliit na kusina. Subalit nang mapadaan sa salamin, nanlaki ang mga mata ni Sisa. Iba ang imahe ni Jocelyn sa malaking salamin. Yung dalaga at napakaganda. Nagmistulang matanda. Kuba at napakapangit ng mukha. Sumimple siya ng lapit sa salamin. Hinarap niya ang sarili subalit normal naman. Hanggang sa matapos na sa ginagawa si Jocelyn. May bitbit itong tinapay at juice. Inaabangan sana ni Sisang dumaan ito sa salamin. Yun pa rin ang itsura. Matandang upod ng pangit. Tinitigan naman siya ni Jocelyn. Kaya binaling nito ang tingin sa isang banda at kunwaring may dinudurong bagay. Ayan ba? Lumang aparador ko yan. Maganda ba sa paningin mo? Ang pangit na nga niyan eh. Pero saglit lang ah. Antik na kasi yan. Wika ni Jocelyn. Napatango na lamang si Sisa at nangiabot sa kanya ang pagkain at inumin. Nilapag niya lamang ito sa lamesa. Nagdadalawang isip itong kainin ang hinanda ni Jocelyn dahil baka may laso nito. Hanggang ilang sandali pa, biglang natahimik silang dalawa. Napansin ni Sisa ang kaibigan na nakatitig sa kanyang mga mata na tila may ibang ibig sabihin. Alam kong may duda ka sa akin. Nakikita ko sa mga mata mo, Sisa. Hindi naman may pagkakaila kasi magtataka ka talaga kung bakit lahat ng lalaki ko namamatay. Gusto mo bang malaman talaga ang dahilan? Wika ni Jocelyn na siyang kinagulat ni Sisa. Nakaramdam ng kaunting kaba ang dalaga. Yumuko at kita sa muka ang pagkabalisa. Muli namang nagsalita si Jocelyn. Ayon dito, si Sisa lamang ang tinuturing niyang matalik na kaibigan. Mapagkakatiwalaan. At higit sa lahat may sense of humor. Kayang sumabay sa mga pangungutya ng mga kalalakihan at nagagawa pang gumanti ng asaran. Yan ang gusto ko sa'yo, Sisa. Matapang at matatag. Alam mo bang sa'yo lang ako nakaramdam ng tao? Ang iba, iniisip na isa akong babaeng mababa ang lipad. Dahil na rin sa kung papaano ako manuot at magpaganda. Ang mga lalaking pumapasok sa buhay ko, walang ibang hangad kundi matikman lang ang katawan ko. Alam ko ang lalaki. Kasi matagal na akong may mga karelasyon eh. Ang lihim sa buhay ko, ang pumatay talaga ng mga kalalakihan eh. Pili lang naman eh. Paminsan hindi ko kinakaya kapag mabuti naman. Gamot sa sakit sa katandaan ng mga lalaki, Sisa. Sa totoo lang, sobrang tanda ko na eh. Kailangan kong mapanatili ang mukha ko kung gusto kong mamuhay na mahabang panahon. Paliwanag ni Jocelyn. Habang nakikinig si Sisa, binalot ng kilabot ang katawan. Tama ang refleksyon mula sa salamin. Nanginginig na ang buong katawan ni Sisa na mga sandaling yon. Tumingin sa isang banda at kita ang matinding pagkatakot. Ilang sandali lang. Hindi na natiis ng dalaga ang nararamdaman. Kaagad na itong nagpaalam na uuwi na sa tahanan.
Subalit pinigilan siya ni Jocelyn. Nakiusap ito na huwag ipagsasabi ang mga nalaman sa kanya. Sinabi din ito na wala siyang ibang hangad, kundi mamuhay ng matagal at pinapatay niya lang yung mga masasama ang kalooban. Hindi ko alam kung magiging madali ba sa akin ang mga nalaman ko tungkol sa'yo ngayon. Jocelyn, oo, kaibigan kita pero nagtatayuan ang mga balahibo ko eh. Isa ka na palang matanda. Maaaring matawag kang isang mangkukulam, tama ba? Mangkukulam lang naman na may kayang gawin ng mga pinagagawa mo eh. Isa kang alagad. Alagad ng... Hindi matuloy ni Sisa ang sasabihin. Oo, Sisa. Alagad ako ng demonyo. May pagkakaila ba yun sa mga ginagawa ko? Ang totoo niyan, masalimuot ang mga nakaraan ko, Sisa. Pinagtulungan akong gahasain ng mga banyaga sa unang digmaan. Iniwan na lang akong wala ng buhay pero may isang matanda. Ibinalik niya ang kaluluwa ko. Siya din ang nagbigay sa akin ng mga kaalaman, gamit at iba pa para pumatay ng mga masasamang tao. Isa din siyang katulad ko. Sinalo ko ang mga kaalaman niya dahil sa gusto niya ng mamahinga. Wala namang masama kung ang pinapatay ko lang ay yung masasamang tao. Maging labag man sa batas ng tao at Panginoon. Pero sa akin, may tuturing ko itong makatarungan. Alam mo ba kung bakit gustong gusto kita? Ikaw ang napili ko. Gusto ko na ding mamahinga, Sisa. Paliwanag ni Jocelyn. Hindi nakakibo ang dalaga at napaluhan na lamang ang mga mata. Yung pangingilabot nararamdaman, napalitan na matinding kalungkutan sa mga sinapit ni Jocelyn. Sa bagay, tama lang naman si Jocelyn. Tama lamang mamatay ang mga masasamang tao. Doon naman sa gusto siya nitong sumunod sa kaalaman, medyo nagkaroon ng interes si Sisa. Paano ba naman? Hindi kagandahan ng dalaga. Maitim ang balat. Sungki pa ang mga ngipin at masasabing wala talagang ibubuga. Samantalang gawain niya naman ay ang magpaganda ng mga tao. Kaya minsan ay nakakaramdam ito ng inggit. Tumingin sa isang banda si Sisa. Ilang sandali lang nagpunas ito ng luha at niyakap si Jocelyn. Pinakalma naman siya nito. Muling pinapasok ng tahanan at dito na pinakita sa dalaga ang mga gamit ng kaibigan. Yung aparador na antik. Napupuno ito ng iba't ibang kulay na mga kabute at may mga lamang langis. Habang sa ibaba naman, may 3 klase ng libreta. May nakaselyo ng lasong itim at yung 2 naman ay kakaiba ang itsura. May mga nakaumbok na tila mukha ng demonyo. Ang mga laman ng bote, iba't ibang klase ng gayuma. May sa pagkain, sa titig, sa ngiti, sa tapik at iba pa. At ito naman, namumukad tanging itim na bote at laso ng laman nito. Isang uri ng laso na ilang araw pa bago magkabisa sa katawan ng tao. Hindi bubula ang bibig kundi aatakihin. Minsan pa nga, binabangungot pa eh. Ito ang nagiging dahilan ng pagkamatay nila. Lahat naman na nasa librong yan, mga halaman sa itim na karunungan. Maliban na lang dyan sa may lasong nakaselyo. Yan ang pinakaayaw ko eh. May laman yan ng mga orasyon na mula sa bukang bibig ng Panginoong Hesus. Gagamitin ko na lang siguro yan kung gusto ko na magbago. Pero mamamatay ako dahil sobrang tanda ko na eh. Paliwanag ni Jocelyn. Sobrang namangha si Sisa. Nagtanong ito kay Jocelyn kung papaano gagamitin ang lahat.
Tinuro naman sa kanya ang mga ito, pati na rin ang mga nilalamang kataga mula sa librong may itim na karunungan. Naging madalas na ang pagpunta ni Sisa sa bahay ni Jocelyn. Unti-unti niya ding nakabisado ang mga gayuma. At noong minsang sinabi niyang pwede niya bang gamitin, walang pag-aatubiling sinabi ni Jocelyn na, Bakit naman hindi? Gusto mo ngayon eh. Sige, yung mga nagugustuhan mong tao gamitan mo niyan. Pero wag mong papatayin ha. Hindi ko pa naililipat sa iyo ang katangian ko. Baka mapano ka. wika ni Jocelyn. Tumango si Sisa. Inisip yung lalaking naging crush niya sa bayan. Isa itong tindero ng mga tuyong isda. Makisig ang pangangatawan at matangkad. Itago na lang natin sa pangalang Pabling. Binata pa ito. Pinapili siya ni Jocelyn ng klase ng gayuma. Sinabi naman ng dalaga na yung sa titig lang ang gusto niya. Ayun na nga ang nangyari. Dinala ni Sisa ang bote. Sumimple ng pili ng mga tuyong isda sa tindahan ni Pabling. Hanggang sa tinanong siya nito kung bibili ba. Tumango ang dalaga. Tinitigan niya sa mga mata si Pabling. Titig na may kasamang orasyon na tinuro ni Jocelyn. Ilang sandali pa, akmang paalis na si Sisa. Nagtanong si Pabling kung ano ang pangalan ng dalaga. Dito na kumabog ang dibdib ni Sisa. Humarap ito kay Pabling at bigla na lang siya nitong sinabihan na sobrang ganda niya. Alam ng dalaga na gumagana na ang gayuma. Nagpakilala si Sisa subalit hindi pa kontento ang binata. Natanong pa nito kung saan nakatira ang dalaga. Miss, ayos lang ba kung bumisita ako sa inyo? Wala ka naman sigurong kasintahan, di ba? Tanong ni Pabling. Walang pag-aatubiling umiling si Sisa at sinabi nitong wala. Ngumiti ang binata at kumikinang pa ang mga mata. Tila sobra itong namangha kay Sisa. Hindi alam ng dalaga na nakamasid lang pala sa kanya sa hindi kalayuan si Jocelyn. Nakangiti ito at masaya sa nangyayari sa kaibigan. Kinagabihan, habang naguhugas ng mga pinggan, tinawag siya ng ama. Nakangiting lumapit naman sa kanya ang kapatid at sinabing lalaki ang bisita. Kumabog ang dibdib ni Sisa. Hinala niyang si Pabling ito at hindi nga siya nagkamali. Dahil pagkasili pa lamang niya sa pintuan, nasa bakuran nga ang binata. Kinakawayan siya at may dala pa itong kumpol ng bulaklak. Hindi naman pinuna ng mga magulang ni Sisa ang binata. Sa halip naging masaya pa ang mga ito dahil sa wakas may mangliligaw na sa kanilang anak. Nag-usap si Sisa at Pabling. Sobrang bilis ng pangyayari. Kagad naghayag ng pag-ibig ang binata at hindi naman ito binigo ng dalaga. Nung gabi ding iyon, gumala ang dalawa hanggang sa dinala siya ni Pabling sa isang pribadong lugar. Doon nga ay may nangyari sa kanila. Matapos yon, nakalimutan ni Sisa ang pagbanggit ng mga orasyon. Ito ay upang mapanatili ang bisa ng gayuma. Hanggang sa bigla na lamang siyang sinapak sa mukha ni Pabling. Galit na galit ang mukha nito at sinabing ang pangit na mukha ni Sisa. Napadaing ng malakas ang dalaga. Napabalikwas ito at pumunta sa sulok ng silid. Habang si Pabling naman,
Dali-dali nang nagbihis. Hindi pa ito nakontento. Sinipa pa niya ang dalaga at dinuraan sa muka. Labis-labis noon ang sakit na naramdaman ni Sisa. Totoong mapanlin lang ang gayuma pero hindi nito mabibili ang pag-ibig. Pansamantalang kaligayahan lang ang dulot ng mga gawaing ito. At ang kapalit ay napakasakit na resulta. Doon lamang niya napagtanto. Kagandahan lang pala ang hangad ng lalaki sa isang babae. Dito na namuo ang galit sa puso at sa isip ng dalaga. Gusto niyang patayin ang taong may hangad lamang ay pansariling kapakanan. Nang gabing yon, nagpunta siya sa inuupahan ni Jocelyn. Tahimik ang buong paligid ng bahay at patay ang ilaw sa harapan. Kakatok pa sana ito ng pintuan nang mapansin niyang bukas naman ito. Tinulak ni Sisa ang pintuan. Lumangit-ngit at nanlaki ang mga mata. Bumungad sa kanya ang nakahandusay na katawan ng isang matanda sa sala. Tuyong-tuyo na ang balat na tila matagal nang patay. Umaalingasaw din ang napakabawong amoy ng nabubulok na laman. Napatakip na lamang sa bibig si Sisa. Lumapit siya rito at nakita ang naglalabasang maraming uod sa bunganga at mga mata. Napaisip si Sisa na baka nasa maling apartment siya nakapasok. Subalit nang mapansin ng suot ng patay. Blusita ito ni Jocelyn na matagal niya nang nakikitang suot ng kaibigan. Doon niya lamang napagtanto na ang patay na ito ay walang iba kung hindi ang kaibigan. Halos sumabog ang ulo ni Sisa sa matinding kilabot. Napaatras ito hanggang sa napaupo sa sofa. Pinagmamasdan niya ang labi. Unti-unti itong nagiging buto hanggang sa tuluyang naging abo at natira na lamang ay damit. Nakarinig naman si Sisa ng bulong. Mula ito kay Jocelyn na tila inaanod ng hangin palayo. Minamahal kong kaibigan. Bumitaw na ako dahil gusto ko nang magpahinga. Lahat ng kakayanan ko, nailipat ko na sa'yo. Malakas na malediksyon at gayuma. Piliin mo lang ang lalaking masama bago mo kitilin ang buhay. Maraming salamat, kaibigan. Ito ang narinig na boses ng dalaga. Pahina ito ng pahina hanggang sa naglaho. Nang mga sandaling yon, hindi na malaman ng dalaga ang gagawin. Bakas sa muka ang kilabot at pagkataranta. Ilang sandali pa kumalma na si Sisa. Tumingin ito sa aparador at binuksan. Napakunot ang mukha ng dalaga. Maliban sa mga gamit para sa gayuma at libro, may 4 na sobre at makapalang laman. Pagkabukas dito ng dalaga, nanlaki ang mga mata ni Sisa. Pera ang laman nito at napakarami. Pati pala ang pera ng kaibigan ay iniwan sa kanya. May nakita din siyang kwintas. Ito yung palaging suot ni Jocelyn na may kulay lila na bato. Lahat ng mga yon ay sa kanya na ngayon. Yung kilabot niya ay biglang nawala at napalitan ng matinding kasiyahan. Dahil maaari nang bilhin ni Sisa ang anumang gusto. Si Sisa na ang pumalit sa inuupahan ni Jocelyn. Araw-araw ginagampanan nito ang pagiging manikurista. Tumutulong din ito sa kanyang mga magulang sa pagpapaaral ng mga kapatid. At bawat sandali, nagmamasid ang dalaga ng mga lalaking gustong biktimahin.
Inaalam niya muna ang pagkatao at kapag nalaman niyang isang babaero, dito niya ginagayuma at pinapatay. Marami nang nakitil na buhay si Sisa hanggang sa merong nanligaw sa kanya. Hindi nito alintana kung anong totoong itsura ng dalaga. Hanggang sa tumagal inibig niya ito at nagkatuluyan ang dalawa. Pansamantalang iniwan ni Sisa ang mga gawaing pagpatay at namuhay ng normal. Subalit sa hindi inaasahang pagkakataon, nasangkot ang asawa sa isang alitan. Dahilan kaya nabaril ito at namatay. Dito nanumbalik ang galit ng dalaga. Hindi na siya muling umibig pa. Sa halip nagpagala-gala ito at nakarating sa iba't ibang lugar. Nagpapanggap, nanggagayuma at pumapatay. Hanggang sa kasalukuyan, buhay pa si Sisa. At sa likod ng batang figura nito, isa itong matandang pumapatay na masasamang tao para mapanatili ang kagandahan. Ito lamang ay magmula nang makilala niya ang misteryosong kaibigan na si Jocelyn. Ang kwentong ito ay mula sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Troy. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Capiz. Liblib ang lugar na kinagisnan ni Troy. Nakatira ito sa isang maliit na kubo na minanapa sa namayapang lolo. Kahit nag-iisa na lamang ay masaya sa simpleng pamumuhay ang binata. Malayo sa modernisasyon at tanging mga tanim ang nakakausap araw-araw. Pati na rin ang mga ibon na tila umaawit sa bawat puno. Ilaw na gamit ay digasera at tanging ilog na yaman ng kalikasan ang siyang pinagkukunan ng tubig ng binata. Walang problema hanggang sa isang araw. May matandang lalaki na nagtayo ng kubo malapit sa tahanan. Noong una ay hindi ito pinansin ng binata. Hanggang sa bigla na lang kumatok ito sa pintuan ng tahanan. Magandang umaga sa'yo. Ako nga pala si Manolo. Wala naman kasing ibang bahay o kubo dito. Kaya naisipan kong lumapit sa'yo para magpakilala. At syempre, may dala na din akong ulam para sa'yo bilang pagbate. Nga pala iho, mag-isa lang ako dito. Kaya ako lang ang may kita mo palagi. Wika ni Tatay Manolo. Napabuntong hininga na lamang ang binata. Hindi naman ito sanay na may ibang tao sa paligid. Kaya hindi komportable si Troy nang lumapit sa kanya si Tatay Manolo. Maraming salamat po sa bigay mo, Tay, kaso hindi po ako sanay na kumain ng luto ng ibang tao eh. Sanay po akong mag-isa kaya pasensya na po kung hindi ko kukunin yung bigay nyo. Troy po, yan po ang pangalan ko. Mawalang galang na pero pwede po bang umuwi na po kayo? Hindi po ako komportable na may ibang tao sa paligid ko eh. Tugon ni Troy. Napakamot na lamang sa ulo si Tatay Manolo. Para bang napahiya ito. Pero pilit niyang inunawa ang binata. Dahil hindi din naman niya ito masisisi sa naging reaksyon. Pasensya na, Troy. Masaya akong makilala ka. Sige, aalis na ako dito. Magandang araw ulit sa'yo.
Wika ni Tatay Manolo. Tumango lamang si Troy. Gaya ng sinabi ay umuwi na sa tahanan si Tatay Manolo. Samantala, nakaramdam naman ng konsensya si Troy sa inasal. Kasalanan niya naman yun kung bakit nasabihan ko siya ng ganun. Bakit ba kasi kailangan niya pumunta dito sa bahay ko? Wika ni Troy sa sarili. Ngunit ilang sandali lamang ang lumipas. Natagpuan na lamang ang binata ang sarili sa labas ng tahanan ng matanda. Bit-bit ang iba't ibang gulay na pinitas. Nagulat naman si Tatay Manolo nang makita ang binata sa kubo. Teka, anong ginagawa mo dito? Diba hindi ka sanay na may ibang tao sa paligid mo? Pasensya na sa bigla ang pagpunta ko sa kubo mo. Wika ni Tatay Manolo. Naku po, dapat nga po akong humingi ng pasensya sa inyo dahil sa inasta ko. Hindi ko lang talaga inaasahan na dadalaw ka Ito po mga gulay na tanim ko. Pinitas ko para bigay sa'yo. Tandaan ng maligaya mong pagdating sana makilala pa kita ng gusto. Tugon ni Troy. Kaagad namang tinanggap ni Tatay Manolo ang mga gulay na dala ng binata. Pagkapasok ni Troy sa loob ng tahanan, nakita ni Troy ang iba't ibang dahon at kung ano-anong langis sa bote na nasa paligid ng bahay ni Tatay Manolo. Napansin naman ng matanda ang binata. Pasensya ka na sa bahay ko. Masyadong magulo at medyo nakakatakot. Wika ni Tatay Manolo. Ayos lang naman po. Tatang, isa ka po bang albularyo? Base po kasi sa mga nakasabit sa bahay niyo Alam ko po yan kasi may mga kaibigan ng lolo ko noon na mga antingero at albularyo. Tugon ni Troy. Kumuha naman ng maiinom ng binata ang matanda. Oo iho. Isa nga akong albularyo. Madami sa aking nagpapagamot pero lumipat ako dito para naman matahimik ang buhay ko. Wika ni Tatay Manolo. Nagkwentuhan pa ang dalawa at natuwa si Troy dahil pareho ng pag-uugali ng yumaong lolo si Tatay Manolo. Matapos ang pag-uusap, umuwi na ng tahanan ang binata. Nakaramdam ito ng ligaya dahil kahit papano, nagkaroon siya ng kaibigan. Hanggang sa isang araw, nagpunta sa bayan si Troy upang magatid ng inaning gulay sa palengke. At isang dalaga ang nakita. Tila ba nabihag nito ang puso ng binata. Sinundan ito ni Troy. Laking gulat niya dahil tindera pala ito sa palengke. Naglakas loob ang binata. Kaagad itong nagpakilala sa dalaga. Magandang araw, miss. Bumibili ba kayo ng gulay? Sariwa pa to at bagong ani. Sakto at mabenta ang mga gulay dito sa pwesto nyo. Wika ni Troy. Napangiti naman ang dalaga. Naku, kakabili lang ni Ninang ng gulay Teka, tatanungin ko lang muna siya. Nakangiting tugon ng dalaga. Napatungo na lamang si Troy. Nang umalis ang dalaga, napakamot sa ulo ang binata at naisip na hindi siya nakapagpakilala. Ilang sandali pa, lumabas ang isang matandang babae na may tungkod ang humarap kay Troy. Sariwa ba talaga yung dala mong gulay? Paano naman ako maniniwala?
Tanong ng matandang babae. Natulala na lamang ang binata sa tanong nito. Siyempre po, sariwa po ito at bagong ani ko pa lang. Kahit magtanong pa po kayo sa ibang dinadalhan ko nito. Paliwanag ng binata. Napatango na lamang ang matanda. O sige, kukunin ko na yan. Nga pala, ako si Iseng at ito ang apo kong si Yana. Gusto ko lingguhan ay dadalhan mo ako ng bagong aning gulay. Bulduhan kung kumuha ako kaya damihan mo ang dadalhin mo. Ano nga pala ang pangalan mo, binata? Wika ni Lola Iseng. Napangiti naman ang binata. Ganun po ba? Sige po, dadalhan kita ng maraming sariwang gulay at syempre, ako nga pala si Troy. Tugon ng binata. Matapos ang pag-uusap na yon, kagad umuwi si Troy na may ngiti sa labi. Napansin naman ito ni Tatay Manolo. Nako, mukhang maganda ang araw mo ngayon, Troy. Saan ka ba galing at ang ganda ng ngiti mo? Puna ni Tatay Manolo. Napakamot na lamang sa ulo ang binata. Inilapag niya ang pinamiling bigas at ilang pang pangangailangan sa tahanan. Sobrang ganda talaga ng araw ko, Tay. May nakilala akong dalaga eh. Mukhang nabihag niya nga yung puso ko eh. Malaanghel yung mukha niya. Tugon ni Troy. Abot langit ang ngiti nito at naghawak pa sa dibdib. Pinutol naman ni Tatay Manolo ang saya ng binata. Mukhang may bagong lipat dito sa malapit sa atin. Dahil kanina lang, may nagtayo ng kubo at mabilis na ginawa yon. Nakita mo na ba? Tanong ni Tatay Manolo. Doon lamang bumalik sa realidad ang binata. Ano? Bakit naman po bigla-bigla na lang ang pagtatayo dito sa bundok? Isa pa may mga may-ari ang mga lupa dito. Paano sila magtatayo? May permiso ba sila? Tugon ni Troy. Sa pagkakarinig ko, sila ang bagong may-ari sa lupain at kumpleto sila sa mga papeles. Ayaw mo ba yon? Marami ka ng kapitbahay. Wika ni Tatay Manolo. Napabuntong hininga na lamang si Troy. Sa totoo lang po, gusto ko namang dumami ang mga tao dito. Kaso nga lang, baka naman kasi abusuhin nila ang kalikasan eh. Mahirap na. Mula pagkabata kasama ko na ang lugar na to eh. Kaya baka mapaaway ako kapag... Hindi na natuloy pa ni Troy ang sasabihin nang makita kung sino ang lilipat sa bagong kubo. Hoy Troy, anong ginagawa mo dyan? Akala ko ba ayaw mo na? Hindi na nakapagsalita si Tatay Manolo nang bigla itong sikuhin ni Troy at sinenyasan. Nanising, kayo pala ni Yana ang lilipat dyan? Napakaliit talaga ng mundo, no? Akalain nyo magiging kapitbahay nyo pala ako? Wika ni Troy. Napailing na lamang si Tatay Manolo sa inasta ng binata. Kagad din itong lumapit sa maglola. Ngunit nang makita nito ang medalyon na suot ni Tatay Manolo, nagmamadaling pumasok sa loob ang maglola. Kagad nalaman ni Tatay Manolo na may kakaiba sa mga ito. Kaya kagad niyang hinila ang binata papasok sa tahanan. Binalaan niya si Troy. Ikaw Troy, lumayo ka sa maglolang yon.
Delikado sila at hindi mo alam ang tunay nilang pagkatao. Wika ni Tatay Manolo. Nagtataka naman ng itsura ng binata. Ano po bang pinagsasabi mo, Tatay Manolo? Hindi kita maintindihan eh. Kaya pwede bang ipaliwanag mo sa akin? Tugon ni Troy. Natahimik naman ang matanda dahil maging siya ay may pag-aalinlangan. Hindi ko alam kung maniniwala ka o hindi. Pero aswang ang maglolang yon. Nakita mo naman na nagmamadali silang pumasok sa loob ng bahay nila nang makita ang medalyon na suot ko. Tugon ni Tatay Manolo. Napahagalpak naman ng tawa ang binata. Napahawak pa ito sa tiyan at napailing. Talaga ba, Tatay Manolo? May aswang pala na maganda gaya ni Yana, no? Bukod pa dun, mabait naman si Lola Ising eh. Wika ni Troy. Hindi ito matapos sa pagtawa. Alam mo kasi Troy, ang mga aswang ay gaya din natin mga normal na tao. Pero palagi mong tatandaan, tuso ang mga aswang iho. Nasa iyo naman kung paniniwalaan mo ako o hindi. Hindi kita pipilitin. Ikaw na lang ang umalam ng lahat. Basta't mag-iingat ka palagi. Babala ni Tatay Manolo. Pero patuloy pa rin ang binata sa pagtawa. Hanggang sa nainis na si Tatay Manolo. Pero pinigilan pa rin niya ang sarili. Hindi na ito kumibo pa hanggang sa umalis na ang binata at umuwi sa sariling tahanan. Samantalang si Troy naman, nang makauwi ito ay hindi niya maalis sa isipan ang sinabi ni Tatay Manolo. Kahit nakakakilala pa lamang niya sa matanda, hindi ito gagawa ng kwento. Kaya para matigil ang pagdududa, nagmanman si Troy ng palihim sa bahay ng maglola. Nang mga oras na yon, kabilugan ng buwan at malakas ang loob ng binata dahil sanay na ito na mag-isa noon kaya para sa kanya, wala na itong kinakatakutan. Umalis si Troy dala lamang ang pinamana sa kanya ng lolo na buntot pagi bilang panlaban sa kung anong makakaharap. Tahimik at dahan-dahan na nagpunta si Troy sa likod ng bahay ng maglola. Ngunit bigla na lamang siyang hinila ng isang kamay. Akala ko kung sino na. Ano bang ginagawa mo dito, Tatay Manolo? Tsaka bakit bigla ka na lang sumusulpot na parang kabote? Wika ni Troy habang hawak ang dibdib. Ikaw nga ang dapat tanungin ko niyan. Bakit ka nandito ng ganitong oras? Delikado ngayon dahil kabilugan ng buwan. Halika sa bahay ko. Mas ligtas ka doon. Doon na ako magpapaliwanag. Tugon ni Tatay Manolo. Hindi na nagtanong pa si Troy. Kusa itong sumama kay Tatay Manolo at pagkarating sa tahanan, kaagad nang nagtanong si Troy. Bakit naman po delikado? Nandun nga po ako para alamin ang totoo tapos pinigilan mo naman ako. Ano ba talaga ang gusto mong gawin ko, Tay? Malaman ang totoo, magmukmok na lang ako. Tanong ni Troy. Alamin mo ang totoo. Pero dapat handa ka. Hindi ka may ipagtatanggol ng buntot pagi na dala mo. Lalo na kung hindi ka naman maalam sa paggamit niyan. Papapahama ka lang sa ginagawa mo eh. Tugon ni Tatay Manolo.
Napakamot na lamang sa ulo ang binata. Habang nag-uusap, narinig ng dalawa ang bawat kaluskos sa paligid. Mga alingaw-ngaw na hindi maipaliwanag kung anong hayop. Nagtatayuan ang balahibo ni Troy. Dahil kahit na mag-isa lamang siya sa lugar na yon na mahabang panahon, wala naman siyang naranasan na ganong bagay. Teka, ano ba yung naririnig natin na alingaw-ngaw sa paligid? Ngayon lang ako nakaranas ng ganito Sa tagal ko nakatira sa lugar na to. Bakit parang may mga kakaibang nangyayari? Tanong ni Troy. Natigilan si Tatay Manolo sa mga tanong ng binata. Sinabi ko na sa'yo kung ano ang nangyayari. Nakinig ka ba sa akin? Alam kong nagdududa ka kaya nga sinabihan kita na ikaw na lamang ang umalam ng katotohanan. Ngayong gabi, malalaman mo na ang totoo. Ang babaeng gusto mo, hindi normal na tao at hindi sila mabait gaya ng nasa isipan mo. Tuso ang mga nilalang na yan. Paniguradong ikaw ang pupunteryahin nila dahil mahina ka at mabilis kang mauto. Paliwanag ni Tatay Manolo. Napakamot na lamang sa ulo si Troy sa mga binitawang salita ni Tatay Manolo. Alam niya na may punto ang matanda. Tama ito dahil nagdududa naman talaga siya sa mga sinabi ni Tatay Manolo. Marahil ay nabulag siya ng angking kagandahan ni Yana. Kaya tila naging kasinungalingan na lamang ang sinabi sa kanya na matanda. Pasensya na kayo, Tatay Manolo. Hindi ko naman akalain na totoo pala yung sinasabi niyo Akala ko nagsiselos ka lang sa bago nating kapitbahay. Pero tama po kayo. Kakaiba nga sila Napansin ko nga rin yung paglayo nila nang lumapit ka. Napatitig pa nga si Lola Ising nung tinignan ka Pasensya na po Ngayon ko lang napagtanto na tama po yung mga sinabi niyo. Buntik na ako mauto doon Wika ni Troy. Napatango na lamang si Tatay Manolo sa mga sinabi ng binata. Ilang sandali pa. Kinuha ni Tatay Manolo ang mga gamit sa pakikipaglaban. Ibinigay niya kay Troy ang isang medalyon na may nakasulat na Satur Coronados. Namangha ang binata nang makita ang medalyon. Hindi niya sukat akalain na makakasuot siya ng ganong bagay. Banalang medalyong yan. May basbas ng simbahan kaya bibigyan kanya ng proteksyon laban sa mga masasamang elemento. Lalo na sa mga aswa. Alam kong alam mo kung ano ang bagay na yan. Dahil gaya nga ng nabanggit mo sa akin noon. May kaalaman ka sa mga bagay na tulad ng buntot pagi. Pero hindi mananalo ang kagaya mo sa mag-inang yon. Dahil ramdam ko ang tinatago nilang lakas. Panigurado, madali ka lang nilang matatalo. Pero hindi ko hahayaang makanti ka nila. Sa ngayon, wala tayong dapat gawin dahil wala naman silang ginagawang masama sa atin. Pero sa oras na gumawa sila ng bagay na ikasasama natin, doon na tayo kikilos. Pero habang naghahanda, tuturuan kita ng mga kaalaman ko. Sa ngayon dito ka na muna magpalipas ng gabi sa tahanan ko habang kabilugan ng buwan. Paliwanag ni Tatay Manolo. Napatango na lamang ang binata. Gaya ng sinabi ni Tatay Manolo, nagpalipas ng gabi ang binata sa tahanan ng matanda. Kinabukasan, maagang nagising ang binata. Kaagad itong umuwi ng tahanan. Pagkatapos magbihis at lumabas, nakita niya ang dalagang siya na papunta sa ilog.
kaya dali-dali niya itong sinundan. Nakita niya itong naliligo sa ilog. Ilang sandali pa ang lumipas. Napansin ni Yana na tila may nakatingin sa kanya. Kaya mabilis itong nagtago sa ilalim ng tubig. Nagulat naman si Troy sa biglaang pagkawala ng dalaga. Kaya lumabas ito sa pinagtataguan. Tinignan kung nasaan nga ba si Yana. Ngunit bigla na lamang may tumakip sa mga mata. Hindi kagad nakapagsalita ang binata at sa puntong yun. Nagsalita bigla si Yana. Troy, anong ginagawa mo dito sa ilog? Tsaka bakit parang pinapanood mo ko? Ano bang ginagawa mo? Kapag nakita ka ni Lola na binobosohan mo ko, nako, mananagot ka sa kanya. Wika ni Yana. Napakamot na lamang sa ulo si Troy. Teka, wala naman akong ginagawang masama eh. Nakita kita kanina na umalis kaya sinundan kita. Sinisigurado ko lang naman na hindi ka mapapahamak eh. Hindi ko naman akalain na maliligo ka pala. Tsaka hindi kita binubusuhan oh. Nagkataon lang talaga na naliligo ka na makita kita. Paliwanag ng binata. Ngunit hindi ito pinaniwalaan ni Yana. Talaga ba? Binubusuhan mo talaga ako eh. Tsaka nung una pa lang tayong nagkita sa palengke kahapon, kakaiba na yung titig mo sa akin. Akala mo ba hindi ko napansin yun? Lalo na si nanay. Wika ni Yana. Wala naman akong magagawa kung hindi mo ako paniniwalaan eh. Isa pa, hindi ko naman kailangan magpaliwanag sa'yo ah. Ikaw na nga lang tong inaalala ko eh. Ikaw pa tong nagagalit. Bahala ka nga dyan. Tugon ni Troy. Naiinis na umalis ang binata sa harapan ni Yana. Samantala, lingid sa kaalaman ng binata. Nang makauwi si Yana ay kagad sinumbong nito kay Nanay Ising ang mga nangyari sa kanya sa ilog. Nagalit ang matanda sa ginawa ni Troy. Kaya kagad pinarusahan niya ito sa pamamagitan ng kulam. Sa kabilang banda, matapos ang pangyayari ay kagad pumunta si Troy sa bahay ni Tatay Manolo. Ikwinento din ito ang mga nangyari sa kanya. Hindi ba sinabihan na kita na hindi gaya ng iniisip mo ugali ng maglolang yon? Nasa ilalim ang kulo ng mga ito. Hindi ka kasi nakikinig sa akin eh. Ikaw din, magugulat ka na. Hindi pa man tapos sa sasabihin si Tatay Manolo. Bigla na lang bumagsak si Troy sa kinatatayuan. Namimilipit ito sa sobrang sakit ng tiyan. Aray, ang sakit ng tiyan ko. Parang tinutusok ng karayom sa sobrang hapde. Parang mamamatay na ako sa sakit eh. Daing ni Troy habang hawak-hawak ang tiyan. Kagad na kumilo si Tatay Manolo. Kinuha ang mga gamit sa panggagamot. Kagad nalaman nito kung sino ang may gawa ng nararanasan ni Troy. Para maibsan ng sakit, binigyan ni Tatay Manolo ng medalyon kontra kulam ang binata. Ilang sandali pa ang lumipas. Bumuti na ang pakiramdam ni Troy. Laking pasasalamat nito kay Tatay Manolo. Dahil kung wala ang matanda, maaaring tuluyan na siyang napahamak. Nang dahil sa nangyari, kaagad nagpasya ang binata na kailangang mapaalis nila ang mga aswang sa lugar nila bago pa lumala ang sitwasyon. Mabuti naman at maayos na ang pakiramdam mo ngayon. Magpahinga ka na muna. Tsaka na natin iisipin kung paano ba natin sila mapapalis.
Isa pa, hindi ganun kadali ng kalabanin ng mga mambabarang na aswang dahil sinlakas sila ng demonyo. Kailangan nating magpalakas at maghanda sa maaaring laban na ating haharapin. Wika ni Tatay Manolo. Buong araw nagpahinga lamang ang binata at nang makabawi ng lakas, tumulong na ito kay Tatay Manolo sa paghahanda sa nalalapit na pakikipaglaban. Matapos ang ilang oras na paghahanda, alam ni Troy na hindi pa sapat ang mga kaalaman sa pakikipaglaban. Kaya kagad itong nagtanong kay Tatay Manolo sa mga maaaring panlaban sa mga aswang. Kagad namang tumugon ang matanda. Sinabi nito ang mga nalalaman sa binata. Labis namang namangha si Troy sa mga kaalaman na narinig. Grabe, hindi ako makapaniwala na totoo pala talaga ang mga aswang, no? Isa pa, noong una hindi naman ako naniniwala sa mga kwento ni Lolo eh. Pakiramdam ko, gawa-gawa niya lang yun. Akala ko nga sa radyo ko lang marinig yung ganun eh. Totoo pala talaga yung mga ginagawa ng albularyo at manggagamot, no? Paging yung mga antingero, lumalaban sila sa mga masasamang nilalang. Grabe, nakakamangha talaga. Hindi ko din akalaing makakasama ako sa isang misyon at laban ng gaya nito. Wika ni Troy. Hinawakan pa nito ang medalyon na suot. Napapikit na lamang ang binata. Ngunit ilang sandali lamang ang lumipas. Bigla na lamang dumilim ang kalangitan. Kasunod ang bigla ang pagbuhos ng malakas na ulan. Kagad na sinara ni Tatay Manolo ang pintuan ng kubo. Pero bigla na lamang yung nasira at nakita nila ang galit na si Yana. Habang buhat ang walang malay na lola. Tingnan niyo ang ginawa niyo sa lola ko. Wala na siya ng dahil sa inyo. Buhay ang kinuha niyo. Kaya buhay din ang kapalit. Hindi ako makakapayag na ganun lamang ang nangyari. Ipaghihiganti ko ang lola ko. Galit na sigaw ni Yana. Ibinaba nito ang walang buhay na si Lola Iseng. Bumalik sa matanda ang kulam na binigay niya kay Troy. Hindi na nakayanan ang malakas na kapangyarihan na mula sa medalyon. Sa galit ni Yana, nagtalsikan ang mga gamit sa loob ng tahanan ni Tatay Manolo. Binalot ng kaba ang dibdib ni Troy dahil sa mga nangyayari. Hindi niya sukat akalain na makakasaksi siya ng ganong pangyayari. Sandali pang natulala ang binata at hindi nakapagsalita. Mabuti na lamang. Mabilis ang ginawang pagkilos ni Tatay Manolo at hinila si Troy. Ano bang plano mo, Troy, sa sarili mo? Sa ginagawa mo talagang mapapahama ka. Alam mo nang galit na galit si Yana pero hindi ka pa rin kumikilos. Nakatulala ka lamang na para bang ewan. Ay nako. Wika ni Tatay Manolo. Doon lamang bumalik sa ulirat ang binata. Nabigla lang po ako sa mga nakita ko. Pasensya na po ah. Hindi ako sanay sa ganito eh. Sa tagal ng panahon na nag-iisa ako dito, hindi ko man lang naranasan ng ganitong pangyayari sa buhay ko. Tahimik at payapa dito eh. Pero nung dumating kayo dito, nagulo yung tahimik kong mundo eh. Hindi ko alam pero parang sobrang bilis ng mga pangyayari. Kailan lang nang lumipat ka at kahapon lang lumipat sila Yana dito pero ngayon nagkakagulo na. Sobrang sakit sa ulong isipin eh. Imbis na matuwa ako, nalungkot ako at natakot. Wika ni Troy habang patuloy pa rin sa panginginig.
Bigla na lamang itong umiwas nang ihagis ni Yana ang isang kutsilyo malapit sa kanila. Mabuti na lamang. Nakaiwas ang dalawa at hindi tinamaan ng hinagis ng dalaga. Kumilos na ang binata. Kinuha ang buntot pagi tsaka yun sinakal sa dalaga. Nagulat pa si Tatay Manolo sa ginawang yun ni Troy. Pero kumilos na din ito upang matapos na ang gulong yun. Ngunit napakalakas ng dalaga. Nakatakas ito sa ginawang pagsakal ni Troy. Nasugatan ang binata sa dibdib. Dahilan para mawalan ito ng malay. Samantala, kaagad na sumugod si Tatay Manolo. Inilayo niya ang binata sa dalaga at siya mismo ang nakipaglaban kay Yana. Kahit lalaki, para bang hindi umuubra ang lakas niya sa dalaga. Ilang sandali pa ay nagpalit ng anyo si Yana. Naging isang malaking aso ito at sinampahan si Tatay Manolo. Sa puntong yun, napapikit na lamang ang matanda dahil susunggaban na siya ng dalaga. Nagising naman si Troy. Dinampot nito ang kutsilyo na malapit sa kanya. Isinaksak yon sa likuran ng aso. Kaagad namang nakawala si Tatay Manolo. Bumalik naman sa dating anyo si Yana. At sa puntong yon, hindi akalain ni Troy na siya pala ang makakapatay sa dalaga. Nanginginig pa si Troy nang makita ang dugo sa kutsilyo at kamay. Nabitawan niya ito at napaupo na lamang. Napatingala sa itaas at nagdasal. Ilang sandali pa ang akalang patay ng si Yana. Bigla na lamang bumangon. Akmang sasaksakin na nito si Troy. Ngunit kagad niyakap ni Tatay Manolo ang binata. Ito ang sumalo ng kutsilyo. Matapos masaksak si Tatay Manolo, tuluyan ang nawalan ng buhay si Yana. Kagad nilapitan ni Troy ang matanda at hinawakan. Pilit pa sana niya itong ililigtas. Ngunit huli na ang lahat dahil malalim at malubha ang natamo nitong sugat. Sa kalagitnaan ng pagiyak ni Troy, bigla na lamang itong nawala ng malay. Sa pagmulat ng binata, inilibing niya ng maayos ang labi ni Tatay Manolo. Hanggang sa lumipas pa ang ilang araw, linggo, buwan at taon, nahirapan pa rin siyang tanggapin ang pagkawala ni Tatay Manolo. Magpasa hanggang ngayon, patuloy pa rin niyang inaalala ang mga panahong kasama ang matanda. Para sa kanya, ang buhay niya ay utang na loob niya kay Tatay Manolo na isang mabuting albularyo.